Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? Ako nga po ulit si LA at welcome po dito sa ating trading channel kung saan ginagawa nating simple at mas madaling makuha ang trading para sa ating lahat. Tanong ko sa'yo, nag-start ka na ba ng price chart pero hindi mo alam kung saan papasok or lalabas ng trade? Yung para bang yung market ay napaka-random lang. Ito ang game changer, horizontal level. The invisible lines of power ay ang susi para makita kung saan ang market ay pwedeng mag-reverse, mag-pose or mag-explode sa bagong direksyon. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung ano po ang horizontal levels, kung paano sila drawing at ang pinakamahalaga, paano niya matatransform ang ating pong trading strategy. Ready to level up? Let's go! What are horizontal levels in trading? Ang horizontal level ay yung price points po sa chart kung saan ang market ay nagre-react either tumalbog, nade-delay, or nasisira. Ang tawag sa kanila ay support at resistance levels. Ang support level ay kung saan ang price, kung saan ang market humintong bumaba at nag-reverse ito pataas. Ang resistance level naman, ang price kung saan ang market ay huminto pataas at nag-reverse pababa. Isipin natin na ang support ay parang floor or sahig, holding the price up, at ang resistance naman po ay ceiling, holding the price down. Why are horizontal levels important? Ang market ay hindi gumagalaw in straight lines. Ito po ay gumagalaw in waves. Ang mga levels na to represents kung saan ang traders ay may history na bumili or nagbenta sila dito na matindi. At gawin natin yung hotspots for future actions. So bakit ito mahalaga? Precision entry points. Pwede mong pagplanuhan mag-trade malapit sa mga levels na ito. Dahil dito, pwede natin ma-minimize yung risks at ma-maximize yung rewards. Trending identification. Matutulungan tayo makita if ang market ay in range. Kung ito ba ay uptrend or downtrend. Decision zones. Dito natin malalaman if ang market ay pwede mabasag or mag-reverse. Mabibigyan tayo ng critical insights para sa potential moves. How to draw horizontal levels on the chart. Okay, let's get practical na dito, no? Drawing horizontal levels ay hindi naman ganun kahirap. It's all about recognizing patterns sa chart. So number 1, identify key reversal points. Maghanap ka ng mga areas kung saan yung price ay nag-bounce multiple times sa mga nakakaraang araw. Ito ay potential support and resistance levels. Focus on significant highs and lows. Hanapin nyo kung saan talaga tumaas or bumaba at kung saan nag-iba ng direction ito ng biglaan. Extend the levels. Kapag na-mark na natin yung mga areas na ito, extend natin yung rise horizontally para makita natin kung paano nagre-react ang market in the future. Okay, so ito po yung chart natin, no? So i-analyze lang natin ito, then mag-drawing tayo ng horizontal lines at i-stretch lang natin ito. Yan, tingnan natin kung sila pwede magkasalo-salubong. Yan po. Then, ito pa, sa part na ito, yan, makita natin. Nagkasalubong-salubong sila dyan. Then, dito pa, yan, makikita natin. Stretch pa natin, hanggang doon, para makita natin. Then, makita natin dito sa taas din yan. So, yun po yung talagang tumaas po sila dito. Then, isa pa, yan, so makita natin, yung pag-up, yung pag-down. Then, mag-up ulit siya. Magda-down ulit. Yan, so tingnan natin yung mga nangyayari dito. Yan, so dyan natin i-analyze talaga kung saan nagtumataas at bumababa po dito yung chart. So ayan, so taas baba lang tayo dito. Yan, analyze natin to, tingnan natin talaga mabuti. Yan, bumaba, tumaas ulit, bumaba, tumaas lang ng konti, bumaba, tumaas, tapos bumaba, tumaas. Ito na po. So just sa mark na yan, sa circle, dyan makikita na talaga magbabago na po. Ito na yung magandang opportunity to trade. So sa point na to ay pwede tayo mag-sell na kagad. So ngayon na nakapag-drawing na tayo ng lines natin, paano to makakatulong sa ating trading? Support as buy zones. Kapag ang price ay nakarating na sa support level, kadalasan nagba-bounce upward ito at pwede itong opportunities for buying trades. Resistance as sell zones. Kapag ang price ay malapit na sa resistance level, kadalasan nagre-reverse downward ito at maganda magbenta tayo dito. Breakout and retest. Minsan yung price breaks through a level. Kapag nangyari ito, yung support ay magiging resistance or pwedeng vice versa. So again nga dito sa chart na pinakita natin dito, yung support level ay naging resistance na. So nagkaroon ng pagbabago at ito po yung opportunity na pwede po tayo magbenta. Tips for using horizontal levels. Bago ka mag-drawing all over your chart, here are few tips lang. Don't overcomplicate. Focus ka lang sa pinaka-obvious na levels na nagsa-stand out. Use multiple time frames. Check nyo po yung level on a higher time frame like daily or 4 hours na chart for stronger signals. Number 3, combine with indicators. Gumamit po tayo ng RSI or ng MACD to confirm
i-confirm kung pwede ba tayo mag-hold or break. And next is always practice on a demo account. I-perfect mo muna yung technique mo bago tayo mag-trade with real money. And there you have it. Ang horizontal levels ay ang isa sa pinaka-simple but yet ang pinaka-powerful na mga gamit natin sa trading. Kapag na-master na natin ito, doon natin malalaman at ma-identify natin yung opportunities. At para ma-manage natin yung mga risk effectively. If nakatulong sa iyo ang video na ito, like naman natin, don't forget to subscribe at i-turn on natin yung notification bell para hindi ka mahuli for any future videos natin. In the next episode, mag-e-explore pa tayo ng another essential concept to boost your trading confidence. Maraming salamat po, happy trading, and I'll see you soon.